Okay mga kababayan, Chris Ulo at welcome po sa ating munting programa. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong usaping politika ho dyan sa may lugar ho ng Maynila kasi ay painit ho ng painit mga kababayan. Oho, pa-viral ng pa-viral, pa-trending ho ng pa-trending. Ito hong usaping Isko Moreno versus Mayor Hani Lacuna, syempre ha. Oo, ang dami nang nagba-vlog. Oo, nagtatanggol kay Isko Moreno. Paano yan? Papasukan na ni Chris Ulo. Handa na ba kayong lahat? Ha? Ready na ba kayo? Banat Bay, ready ka na ba? Wag pa kumpiyansa ha. Oo. Marami kasing nagsasabi, ang ratings daw ni Isko, malaki daw over Mayor Hani Lacuna. Oo, hindi natin alam kung saan galing yung ratings na yan ha. Hindi ko alam kung sino ang nagbuo niyang ratings na yan. Oo, kailan ba yung ratings na yan? Baka naman 2019 pa. Baka naman 2019 pa yung ratings na yan, ha? Kasi ang pag-file ho ng candidacy bilang mayor sa Maynila, itong Oktubre. Bibilang pa yan. November, December, January, February, March, April, May. 7 months pa. Marami pang mangyayari. Huwag pa kumpiyansa! Huwag magpakumpiyansa. Kadalasan kasi kahit sa mga sports, kung sino yung mga, alam nyo yon, yung malaking tiwala sa sarili. Kumbaga yung kumpiyansa, tiwalang-tiwala, kadalasan natatalo yan. Kasi inuulit ko mga kababayan sana hindi ho masundan ho ng sumpa. Hindi, ibig ko sabihin, sana itong si Isko Moreno ay hindi na ho sinusundan ho ng sumpa ng trademark ng Itbulaga. Oo, kasi parang yung mga host dyan, parang dati bumaba na yung mga karir, ngayon parang nagsilausan na eh. Kasi tingnan nyo 2022, si Orme tumakbo ng pagka-presidente. Olats. Talo. Diba? Talo. Kasagsagan ng usaping trademark ng Itbulaga, naki-epal. Sumali. Tinanggap niya yung offer na para sa akin dapat hindi siya dun sumama eh. Kasi kumbaga bilang respeto sa Tito Vic and Joey. Diba? Kasi mga yan, kumbaga sa industriya ninyo, sa showbiz. Sa sinasabi nilang kumbaga sa inyong mundong ginagalawan sa showbiz, nire-respeto yung mga yan eh. Kumbaga nakahana yung kumbaga sila FPJ, Dolphy, pagdating sa mga pagpapatawarin, Tito Vic and Joey, di ba dapat di siya doon? Naki-epal. Kasi kasagsagan ng kaguluhan ng mga panahon na yun. Pero okay lang, tinanggap niya yung project. Wala tayong magagawa dyan. Umandar yung kaso. Talo. Olat. Talo na yung si Isko noong 2022 sa pagka-presidente kasi tumakbo siya noong time na yon. Yung pinuntahan niya na Itbulagang Peke, talo rin. So, nawalan siya ng project, di naka 2 hits na. Ngayon. Tatakbo ng mayor. Na naman sa Maynila. Baka 3 hits. Kasi nakakakaba yan eh. Nakakakaba kaya yung 2 hits combo.
Nakakaba yan. Ay, totohanan. Nakakakaba ang 2 hits combo. Kadalasan, ang 2 hits combo, na 3 hits talaga. Madalang na madalang yung na 2 hits combo na hindi na 3 hits. Once na 2 hits combo ka, pang! 3 hits. Masunod. Oh. Aminin natin according kay Mayor Hani Lacuna, kumbaga na traitor siya. Napagtaksilan. Kasi according dito kay Isko, hindi na rin siya tatakbo. Ngayon, sabi niya, pinakikinggan ko ang boses ng taong bayan. Sabi ko na nga yung mga ganyan, laos na yan. Isko, grabe ka. Ang isang tao, kapag ayaw talaga tumakbo or ayaw mo sa isang bagay, walang pwedeng makapilit. Bakit? Kasi nga ayaw mo eh. Ayaw mo eh. Kahit sino. Ngayon, kung sasabihin mo, Isko, sir, na pinakikinggan ko ang taong bayan eh, hindi ka po pwede na maglalakad sa isang lugar or pupunta sa isang lugar na walang magsasabi, takbo ka ulit, balik ka ulit. Imposibleng walang magsabi sa inyo yan. Bakit? Kasi may supporter ka. May supporter ka. Isipin mo nga ako, ang paslupang vlogger. Isipin mo may nagtatype, Chris, ba't di ka tumakbo? Isipin mo yun. Isipin mo pinatatakbo ko, hindi mo na ako politiko. Bakit? Kasi nga, hindi maiiwasan yung bakit. Ang topic ko, politika. Political vlogger ako. May follower ako, may supporter ako. So, hindi mawawala yon. So, meaning, kapag ang isang politiko, hindi na politiko, nag-retire na, hindi mawawala sa isang lugar, magkakaroon ng senaryo na, Chris Ulo, takbo ka, balik ka. Hindi mawawala yan. Bakit? May supporter ka nga eh. Hindi mawawala yan. Kaya para sa akin, kalokohan yung babalik ka kasi sinasabi ng tao. Natural may magsabi pa rin sa'yo niyan. Natural yan. Pero pag ayaw mo na, sinabi mo na, ayaw mo na. Kumbaga may palabra de honor ka. Lalo na sinabi mo kay Mayor Hani Lacuna. At saka nako, Isko, sir, napakinggan mo na ba ngayon yung viral trending na interview ni dating Vice President Leni Robredo? Na kung saan, parang ang dami nagsasabi na para bang bagay yata sa'yo ito. Parang yung ganitong mga in-explain ni dating Vice President Leni Robredo, para bang, alam mo yun, parang pag pinakawalan, para bang hahanapin ka ba? Parang, alam mo yun, binigkas ni Leni, tapos, halimbawa, binigkas niya sa lugar ng Bicol. Pagkabigkas niya, yung salita, lumipad. Lumipad. Saan nagpunta? Maynila? Tondo? Hindi. Sa BGC yata. Oo, sa BGC yata nagpunta yung salita eh. Pag siya, Krisula, bakit sa BGC? Doon naman yata nakatira si Isko ah. Sa BGC naman yata nakatira. Mali mo doon nagpunta. Yung salita, inahanap yata si Isko. Siguro sabi nung word na binanggit ni Leni, asan si Isko? Pupuntahan ko siya, parang bagay kami. Ay, pakinggan nyo. Nako, hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo yung video kasi cover ito ng ABS-CBN. Baka ma-copyright po tayo. Alam nyo naman tong ABS-CBN, nagka-copyright yan.
Pero sila gumagamit din naman minsan ng video ng vlogger. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Pakikita ko na lang sa inyo yung pag in-stop ko. Tingin ko magiging ayan ha. Latest yung interview ni dating Vice President Leni Robredo. Ano sabi niya? Kasi tatakbo siya ngayon ng mayor sa kanyang lugar. Sa Bicol. Ano sabi sa news? Basahin muna natin, ha? Kung anong konteksto to. Ano caption ng ABS-CBN? Basahin natin. Former VP Leni Robredo says she has no plans for a presidential campaign in 2028. Wala raw siyang wala raw siyang plano tumakbo para sa 2028. Bakit? Tingnan natin. She said it will be unfair for Naga residents if she use her position in local government as a jump-off point for a higher position. Nako, isko sir, naintindihan mo sir? Para daw magiging unfair sa mga kababayan niya doon sa kanyang distrito, sa kanyang lungsod, na magme-mayor siya, tapos bigla siyang tatalon, president agad. Para bang ang dating, magiging unfair kasi, iniwan niya agad, tapos parang ang dating, ginamit ko lang itong posisyon na ito para makatalon agad sa aking pangarap na posisyon na mas mataas, pinakamataas, presidente. Nako. Tignan natin, baka sabihin nyo fake news itong caption ng ABS-CBN. Ipainggan natin yung video. Hindi ko na ipapakita sa inyong nagpi-play yung video. Painggan nyo na lang yung sounds po, ha? Yung voice ni Ma'am Leni. Play natin. Fair para sa city kung gagamitin ko lang yung pag-mayor bilang, alam mo yun, parang bilang jump-off point. Tingin ko hindi ako magiging effective mayor pag ang iniisip ko kaagad yung 2028. Kasi baka lahat PR na lang yung gawin ko. Kung if ever na magkaroon ulit ng opportunity in the future, kailangan nakabase yun sa performance ko as mayor. Hindi dahil pinagplanuhan kung kumandidato ulit sa national. Magandang buhay natin ngayong araw. Sabi ni ano yan ha? Sabi ni Ma'am Leni ha, hindi sa akin galing yan. Para bang ang dating kung tatalon agad siya sa mataas na posisyon, ang dating para bang unfair sa kanyang mga mga bumoto sa kanya, yung kanyang hinahawakang lungsod, yung taong bayan doon. Unfair daw sa kanya kung gagamitin niya yon para makatalon agad sa pinakamataas na posisyon o higher position tulad ng presidente, kaya wala siyang plano. Si Isko kasi nag-mayor sa Maynila, tapos takbo agad presidente. Kasi nga sabi ko, sir, dapat kasi may malaki ka raw iniwang utang sa Maynila eh. Dapat di mo muna iniwan yung Maynila. Nilinis mo muna. Kasi hindi mo rin matatawag ang isang lungsod na marami kang nakikitang ganito, pasyalan, maayos, may mga nakatayong ganyan, tapos baon din naman sa utang ang lungsod. Sino makakapagsabi na ang lungsod maayos, maunlad kung may utang na malaki? Sige nga. Ngayon, si Mayor Hani Lacuna, tatakbo ulit mayor. Sa kanyang panunungkulan, malaki na nabayaran niyang utang. Malaki na binayaran niyang utang sa naiwang dating administrasyon dyan sa Maynila. Ngayon, pag sinabi, Chris Ulo, hindi naman kinatkong, hindi naman inano ni Isko, hindi naman binulsa. Sinasabi ko bang ganon? Wala naman akong sinasabing ganon. Ang ibig sabihin lang natin,
dapat hindi niya muna kayo iniwan, hindi muna nagpresidente. Oh. Ibig sabihin, susunod na kanyang termino, matapos niyang pagandahin ng Maynila, may ginawa siya, may ginawa rito, may pinatayo siya, ang sunod na goal naman, magbayad. Oh. Ngayon, sabi niya, kung masama tingin niyo sa akin, dapat masama rin kayo kasi nung pinirmahan ko yan, nung pumirma rin kayo, pumayag kayo mangutang, tayo, kasama kayo dyan, ang tanong naman, Isko, sir, nung pumirma ba dyan yung mga dati mong kasamahan na umuutang kayo dati, alam ba nila natatalong ka na agad sa presidente at iiwan mo na yung utang na yun sa susunod na mamamahala? May sinabi ka bang ganon? Baka wala ka namang sinabing ganon, kaya panay-pirma nila, akala nila tatakbo ka pa ulit at ikaw naman ang maglilinis doon. Kasama sila. Baka wala ka naman kasing sinabi, kaya pirma sila ng pirma. Diba? Sinabi mo ba na, pahig kayo, mangungutang tayo. Kasi kung papahig kayo, pirma kayo. Pero, sa susunod na halalan, hindi na ako tatakbo. Pag may presidente na ako, ang magbabayad niyan, yung susunod na. Sinabi ba ni Isko Moreno yan? Ako nagtatanong, ha? Sinabi ba? Baka hindi naman ganon. Di ba? Eto, mga kababayan, maraming nagsasabi, malakas daw si Isko. Tignan natin. Kasi may isa pang tumatakbo sino ba to? Si Versosa. Ako, alam ko naman di naman nanalo yan. Pero mahahati pa rin ang boto. Tignan natin, mahaba pa buwan. Kaya sabi ko, huwag kayong pakumpiyansa. Huwag kayong pakumpiyansa. Maniwala kayo. Masasaktan lang kayo. Masasaktan lang kayo. Alam nyo kung bakit? Sinabi ko sa inyo. Sino matatagal na sa channel ko? Kung nasan ako, yon ang nananalo. Ano? Kung nasan ako, yun ang nananalo. Pag sinabi nung iba, ikaw pala ang malakas ang kumpiyansa mo. Ako, hindi naman ako politiko Kaya yung iba dyan, wag pa kumpiyansa, lalo na yung mga nagsasabi ng see you soon. Ako, baka masaktan kayo, ha? Kita-kita tayo ulit, mga kababayan, update ulit tayo rito. Maraming salamat po. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye.